Magandang araw mga lods. Ayan. Gusto ko lang susugan yung ano ba sa mababaw na salita yung susugan. Basta mamaya mga lods naintindihan nyo. Yung sinabi ni, kumbaga support ganon. Susuportahan ko yung binanggit ni Sir Gio, yung kalods natin mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Dito na naman tayo sa ating munting aviary mga lods. Ayan. Totally susugan o support yan. Yung, totally yung kasing yung tinatawag na yung dominant, patungkol sa dominant to mga lods. Tama yun. Yung mga tinuran ni Sergio. Ang lang kasi, kumbaga, yung isang bahagi o kumbaga kabilang muka o yung isang side ng ng mga ng mag-iibon, mga veterano nagsasabi nito mga lods may isang muka at sa kabilang muka. Kaya nga sabi doon nung may nito, sabihin ko na lang may akda na lang. Yun ang pagkasabi niya, hindi lahat ng mag-iibon, sabi niya, alam yun, lalo na yung mga UV. Kasama ako ron mga lods. Siguro karamihan sa atin kasama tayo ron kasi pinartikular niya na lalo na yung mga UV. Ako tinatanggap ko mga lods, hindi naman tayo kasi pag gano'n na mga lods, huwag yung piniling mo sa sarili mo magaling ka na, gaya na sabi ko nung nakaraan, hanggang doon ka na lang kasi hindi ka na makikinig sa ibang payo kasi feeling matalino na So ngayon yung kay Sergio, ito matagal na nating kalods to. Tama yun yung mga binanggit niya. Kasi may mga mutation mga lods na hindi porket halimbawa yan, mga binanggit niya under ng dominant, sabi niya pasok yung yung opaline mga lods. Yung mga tingnan nyo na lang siguro yung yung kinoment ni Idol. Kasi hindi ako nakabukas ng mga lods So yung nakalagay doon, yung binanggit niya, tama lahat yun. Nakapasok doon yung yung opaline sa binanggit niya. Tapos meron ding mga under ng ganito, sabi niya. Nandun naman yung ibang binanggit ko nakasama sa dominant. Totally mga lods, sa paglilinaw lang. Ang doon, ang talagang tinatawag na yung dominant na kilala natin ngayon, kagaya ng pinakita ko. Ang tawag doon, pied mutation. Yan. Lang naman kasi sumagot si Sergio, siyempre yan, natural, teacher yan, maalam yan sa research, siya, minsan nagko-comment yan, tama yung niya, hindi kanya babarahin na ganito, ganyan, yung parang na ibabas kanya, hindi kanya si Sergio papakita niya yung kagaya pinakita niya totally yung kinomenta yung binlag ko nung nakaraan na diba, alam nyo ba na ang normal, ang opaline at lutino dominant, diba siguro si tawagin ko na lang si Pogi ayun banat agad kasi sana papapasukin ko sa kung banat niya kagad ganito, mali daw. Tapos inukayan naman niya yung kay Sergio. Yun, tama naman yun. Diba kumbaga naghahanap ng ng kakampi. Kaya lang ganito yan lods. So, ito para sa mga UV halimbawa dilute. Ayan. Diba pag dilute na yan, yung nalusaw na yung kulay. Sa dilute na nga diba ngayon medyo hindi ka nag-iisip, halimbawa sinabi ko opaline yan, babanat ka kagad hindi, dilute yan, ganito ganyan yun ang sabi nga parang hindi siya nag-iisip ng tama, banat agad. Tandaan natin mga lods, hindi porket tinawag ng dilute wala nang ibang mutation yan. Parang ganito lang yung mga lods opaline pero na-dilute siya, kaya ang tawag doon opaline na dilute. Ayan, kahit anong yan, kahit anong ibon yun, pag medyo
pumusyaw na yung ano, o na-dilute, kumbaga, na tunaw, kumbaga. Kasi habang walang termino akong maisip na salita, kundi yung natunaw eh. Totally, yun ang pinakamalapit. O lumabnaw, yan. Ang tawag doon mga lods, dilute. Yan. Kaya spangle yan. Pag umano yung ano, dumilyot yung ano niya o nalusaw yung kulay niya, ang tawag doon dilute, mga lods. So ngayon, sa mga binanggit ni Idol, nandun yung opaline sa mga binanggit niya, mga lods. Kasi, hindi porke pasok siya doon, eh, hindi na siya papasok sa kabila, di ba, no? So ngayon, linawin natin kasi nalabuan yung si Pogi eh. Naki-comment pa siya kay kay Sergio, no. Ito, hingi akong pasantabi kay Sergio ha. Kasi ito, salita ng isang veterano. Sabi ng veterano, ito hindi lahat alam ng mga mag-iibon. Hindi naman yan ni lahat Hindi lahat. So ibig sabihin, meron doon nakakaalam. Siguro, tatanggapin ko yon. Isa na ako doon sa nakaalam. Diba, no? Kasi sabi niya, hindi lahat ng mag-iibon alam to, lalo na yung mga UV. O ano yun? Na ang normal, at saka opaline, at saka lutino, dominant yan. Ngayon, inisip ko, paano nangyari yon? So kasi sumisiksik sa isip natin mga lods, yung dominant, yung kagaya ng pinakita kong picture, no? Yung alam natin dominant. Totally mga lods, ang tawag sa mutation na yon, pied mutation, yan. Yan nga yung tutol ng tutol, hindi nag-iisip eh. Tapos ang alam mo yung mga salita hindi pinag-iisipan, mali-mali daw, pinapaikot ko daw kayo. Eh, ang kaya kong sagutin doon mga lods, salita ng marunong yon. Sabi nga ng matatanda, ito salita nung yung mga magagaling na mag-iibon talaga. Boy, sabi niya, papunta ka pa lang, ako nasa bahay na ako, nagkakape na ako. Sabi noon, baka tanong niyo, ba't kape? Siyempre, may edad na yun, sa haba ng pag-iibon niya. Nagkaedad na siya, mga lods. Tingnan niyo yung mga veterano mag-iibon, may mga edad na. Di ba, no? So, ganun lang yun, na ibig sabihin, yung nagsasalita na yun, na ikot-ikot na niya yung ibig sabihin, kung ano na yung mga pinagagawa na sa pag-iibon niya, kaya alam na niyang sabihin yun. Yun, yung mga tinuran ni Sergio, yan. Nakalibro na yun. Kumbaga, minsan nga sila na nga yung nagsusulat ng mga yan eh. Nakalibro na yan. Kaya minsan, kagaya ko, nagbablog ako. Alam ko na sabihin kasi nakalibro na yan eh. Diba, lagi ko naman sinasabi, nagre-research ako. So, ibig sabihin hindi talaga galing sa akin yun, mga idol. Kaya yung tumututol, mag-isip ka, hindi galing sa akin yon. Nabasa ko yon. Ngayon, direkta mo tinututulan yung nagsalita So ngayon ito, kasi hindi naman sinabi nung veterano na yun na hindi lahat ng mag-iibon alam to, na ang pied o dominant pied kasama yung o tinatawag na dominant pied yung normal, opaline, lutino. Hindi naman ganun eh. Ang pagkasabi niya, dominant. Ayan. Doon tayo pumokus mga lods. Ano ba ibig sabihin ng dominant? Ayan. Ito hihingi ako ng pasantabi kay Sergio kasi bagay si Lods malawak to eh. Hihingi akong pasantabi. Ito yung Lods ang gustong ipunto nung at naintindihan ko naman yung veterano. Hindi naman kasi sinabing na dominant pied eh. Kasi pag sinabing pied, maraming doon, may nakapaloob na ibang ron. Mga ibang mutation na minsan wala doon sa dominant. Ewan ko kung tama yung pagkasabi ko ron pero minsan ganun yun. Kasi pag sinabing pied, iba yun sa dominant lang. Kasi kaya lang tinawag na dominant pied, yung mutation na yan, marami na, halo-halo na kasi yan eh. Kumbaga, kumbaga sa kulay, sabog-sabog na eh. Di ba, no? Kumbaga lang naman yun, mga lot sample lang yun. Ngayon, ang pinupunto ng veterano na yun, na pinupunto sa ni Pogi,
Yung dominant. Di naman sinabi ng dominant pa, dominant lang. Ito, Pogi, makinig ka. Ito yon. Yung dominant, kung may computer ka o cellphone, i-research mo. Ano ba ibig sabihin ng dominant? Pag na-research mo, nangingibabaw. Diba yan? Yan ang pinakamalapit na salita dyan, nangingibabaw. O dumami, o kumalat, o sa isang kung gamitin mo sa giyera to, nasakop na dominant na sila. Kumbaga sa giyera, nasakop yan. Pero kung gagamit kayo yung mababaw lang, di ba, yung mababaw na salita, nangibabaw. Siguro kaya nangibabaw kasi dumami. O isang panahon nangibabaw sila. Yan, kaya ang tinawag nangibabaw. So tama yung yung analyze kasi veterano yun Tingnan mo nung hindi pa nililikot ng tao yan, di ba ang tawag natin dyan normal mutation. Totally hindi nga natin hindi nga natin matatawag na mutation pa kasi isang klase pa lang siya, di ba, na kung usapan sa Budgerigar o Australian Budgie. Wala pa yung mga salitang mutation. Kasi yung mutation nag-mute na kumbaga nag-iba na yung parang may lumabas na iba na, di ba, Kung dumami na yan, tinawag na nating normal mutation. Pero kung babalik ka sa lumang panahon, ang normal na budgie o Australian budgie o parakeets o Budgerigar, kulay green lang yan mga lods. Na kung tawagin nga, ito baka tumutol na naman si Pogi, tinatawag din yan, zebra parakeets. Ang mga nagbansag niyan, mga matatalinong tao nung araw, yung mga nagre-research patungkol sa ibon. Tinawag niya. Karapatan niya yon kasi sila yung mga unang nag-research niyan. Kaya sa ibang bansa, huwag tayong magtaka kung tinatawag yan na zebra parakeets. At lalo naman huwag tayong magtaka kung tinatawag din bat parakeet yan. Kaya yung punto sa akin ni Pogi, di pwede na rin tawagin sabi niya, yung Alps. Ba, Alps to, sabi niya, dahil minsan nakasabit din yan. Alam mo, Lods, ang payo ko sa'yo. Maglinis ka ng maglinis ka ng kalooban mo, marami kang dalang sa puso mo. Yung mo yung maka-atake ka lang, kahit alam mo naman na kung magbabasa ka, o magre-research ka, o makikinig ka sa lalo na sa mga sinaunang tao, yun? Binabanggit talaga yun. Kagaya ng grass parakeet, binabanggit talaga yun, Lods. At yun, alam ng mga mga kalods. Kasi, marami naman talagang grass parakeet. Isa doon yung Budgerigar, mga Lods. Alam namang tawagin mo grass parakeet yan, tapos hindi naman pala, hindi siya mahilig kumain ng damo, hindi siya mahilig walang logic doon. Kaya logic lang mga si particular, si Pogi. Gumamit ka lang ng logic. Di ba, Kaya lang, sabi nga, wala na tayong magagawa doon kasi nga, ang taong naghahanap ng puntos, kahit tama na yung pati letra kasi niya, pinupuna. Imbis daw na tawag na ito, imbis na totally, actually daw. Tinuturuan niya ako Alam mo, Lods, ako yung nagbablog, Kaya ako gumagamit ng totally kasi sinusuma ko yon, sabi ko nga sa'yo. Diba, sinusuma ko yon. Bagay, iwan na natin yan, mga Lods. Ito na tayo dito doon sa sinabi ng veterano. Tama naman yun kaya tinawag niyan dominant. Hindi paida, ang tawag lang niya dominant. Ang eksaktong pagkasabi niya, hindi lahat ng mag-iibon alam ito, na ang normal, ang opaline, ang lutino ay tinatawag na dominant. Sa isang panahon yun. Ba't siya tinawag na dominant? Kagaya ng normal. Noong unang panahon, mga Lods, dominant talaga yan. Alam mo kung bakit? Ginawa na nga pagkain ng tao kasi masyado nang ibabaw. Diba? May nabasa pa nga ako, naging na nga parang naging peste na siya sa pananim nila kasi sobrang dami. Parang yung mga Maya dito sa atin, di ba? Napapanood nyo ba yung mga Maya na pag nilusob yung palay, talagang lagas yung palay,
Parang gano'n, kaya ginawa nilang para mapigil nila yun. Kasi naging dominant na nga. Na kung tatagalugin, ang ibabaw na. Sabihin, dumami na, no? So, ginawa nilang pagkain. So, kaya tinawag siyang dominant. Yun, yun ang isang dahilan. Bakit naman yung opaline? Bakit tinawag na dominant? Nung nagano na yung, yung mga ano bang tawag doon? Yung mga dalubhasang pinag-aaralan yung ibon na yan, kasi nga gusto nilang gumawa ng ibang kulay, maaaring ang lumabas dyan opaline, di ba, no? Di lang natin alam kung sino yung nauna sa mga na yan, mga mutation, pero siguro opaline kasi yun yung pinaka di lumabas yung opaline. So dumami yun. Nung dumami, kung bababawan mo, naging dominant o nangibabaw na naman. Diba? Kaya tama rin yung tama yung sabi ng veterano na hindi nyo ba alam na opaline dominant. Diba, no? Ibig niyang ipunto doon nang ibabaw. Hanggang ngayon naman may maraming opaline kang makikita eh. Diba, no? Di tama yun, yung Lutino. Ganun din nung na-process nila, na pag-aralan nila, nakapagpalabas sila ng ng yellow na yan, yung ino na yan. So ayun, naging dominant na naman kasi nangibabaw. Sabihin dumami, pinarami nila. Di naging dominant na naman, Yun lang yun ka-simple. Yung sa akin, yung pumupuntos. Ganun lang ka-simple yung pogi. Kaya sabi mo, hindi ako nag-iisip. Sabi mo, mag-aaral ako. Nag-aaral naman ako, Lods. Ikaw naman, Nag-aaral ako. Kaya lang, natatawa ako sa'yo, umatake ka kagad eh. Sana to, tuloy-tuloy sana to hanggang sa mga feather. Diba rin, mga susunod na panahon. Kasi na ni nilabas na ni Sergio yun eh. Although wala namang masamang si Sergio kasi para sa mga ka-Lods, sabi niya. Yan, salamat sa iyo, idol, Lods. Tama naman yun, yung mga inana niya. Kaya lang, iba naman yung punto na tinatawag nung pinupunto ng kumbaga isang side ng pag-iibon ang gustong ipunto nung isa. Di ba, no? Inatake kagad niya, ni Pogi. Ayun, todas. Nasa sa'yo na yun kung ayaw mong tanggapin na ang normal ay dominant. Yun naman talaga nung araw yung mutation eh. Naging peste sa kung saan man niya, sa Australia, sa anong panahon, mga 1800 o mas maaga pa. Kaya nga ginawang pagkain kasi naging dominant na nga. Ibig sabihin naging dominant? Nangibabaw o dumami. Yun lang yun. Nung pinag-aralan naman, lumabas yung opaline, dumami. Di ba, pinarami nila, di naging dominant na naman. Tapos kakaano nila, lumabas na naman yung dilaw. Naging dominant na naman, nangibabaw. So, ganun lang yun. Yun lang yung punto doon. Siguro, iniisip ni Pogi, doon sa dominant pa, doon sa sumisiksik. Kaya nga sabi ko ang premise ko doon sa vlog natin na yan, alam nyo ba, di ba? Ganun yung pagkaano ko. Na ang ganito, normal, opaline, Lutino, tinatawag ding dominant o dominant din. Yun naman ang hindi alam ng mga ibang mag-iibon. Di ba? Napakagandang karunungan kung iintindihin mo. Pero kung hindi mo iintindihin, pupuntas na naman yan. Bagay, wala na tayong doon. Wala na tayong pakialam doon kung isagot niya. Kung gusto niya, sagot niya. Gano'n, okay na yun. Wala na tayong At least, ang gusto ko lang dito mga Lods, tayo mag-iibon. Yan ako, nagbablog sa ibon, At least ako nagre-research pag may nakita akong konti na sa tingin ko na makakatulong sa atin, mga mag-iibon, na mga UB. Siguro, di bali na yung mga di bali na yung mga veterano. Yun, kung medyo may mali tayong konti, medyo nangingiti na lang yan. Pero kita nyo, hindi sila kasi naintindihan nila, alam nyo kung bakit mga Lods. Kasi dumaan din sila sa ganyan, sa pagiging newbie. Kumbaga, mga beginner. Nagkamali rin sila sa ganyan. Sa pag-introduce nila sa ibon, nagkamali sila.
Yun, kung ikaw patuloy kang ano, na ang layon mo maitama yung mga baway, may ano ka, pina-project, maitama mo yun, may gusto kang dapat ganito, makapagpalabas ako. Tapos mag-a-announce ka ng ano, na ganito, ganyan nag-fail. Walang mali doon, o walang ano doon, walang masama doon. Wala naman ako nakita na kung pag ano, pag eksperimento tagumpay agad, 100%, walang ganun. Pogi, walang gano'n, pogi. Ngayon, ganito rin. Wala rin naman ako nakitang nag-vlog. Nalat na sinabi niya perfect. Wala rin gano'n yun, pogi. Di ba, pogi? Walang gano'n. Tandaan mo, kaya lagi mo sinasabi, tao tayo nagkakamali. Di ba, no? Pero wala tayong layong magmali, mga lods. Ngayon, si Pogi masyadong perfect. Bagay, hindi perfect ang tawag doon, bully o namumuntos kumbaga. Ayun, ganun lang. Kaya mga lord, sana na maintindihan nyo yung point ko na yun, na yun yung ano ng mga marurunong, na ako naniniwala ako doon kasi lalo na ibang mga binabasa kong libro, mga panahon pang ganito, talagang totoo yun. Ngayon, ano naman yun mga lords? Halimbawa, sinabi ni ganito na ang opaline ganito, yung normal na opaline, kasi ang opaline totally loads may normal din yan parang dominant, may normal kaya nga nagkaroon ng dominant pied. So ibig sabihin sa pied na yun, maraming doon, iba-ibang klaseng doon na walang mutation ba tawag doon, basta may mga iba't ibang klase yun na tinatawag siyang dominant pied. Ganun din sa opaline, may kanya-kanyang kategorya din yan. Pwede mong tawagin dilute na opaline dilute. Kasi opaline siya na dilute. Masama ba yun na tawagin mong opaline na dilute? Opaline dilute. Ngayon, kung sasagot si Pogi, sabi niya wala raw ganyan. Expected na natin yun na mga lods. Kasi wala naman tatama sa taong namumuntos. Diba, no? Parang ganito, spangle. Nakapagpalabas halimbawa ng spangle. Noong una, spangle lang yun ang tawag. May kaka-experiment o kaka-project. May lumabas na mas maganda. Tinawag nila ngayong single factor. May lumabas pang mas maganda. Tinawag na nilang double factor. Kasi nga, dahil sa pinanggalingan niya. Diba, no? Kasi ikaw may karapatan, halimbawa, nanay, tatay, gano'n, di ka gano'n, double factor. Ngayon, yung unang-unang ginawa, itatawag mo ngayon. Kaya tinawag nila yon classic spangle. Yan. Kaya yung salita, mga idol, dumadami yan. So, sa pag-iibon, gano'n din, dumadami. Ngayon, kung pupuntos lang doon sa nabasa, kaya ako, mga lods, pag nag-research ako, nagbasa ako ng mga, kasi ang libro nasa online na hinahanap ko, halimbawa ito sinabi na itong tao na to, hinahanap ko, tama kaya to. Minsan nga, may makikita ka kontra nagko-kontra sila. Pero kung titingnan mo, kung lalawakan mo, tama naman siya sa punto niya na to, yung isa naman, tama naman sa punto niya na yon. So ngayon, ang pinaka the best mga lods, kunin mo yung mga punto nila, lalo na yung nililibro na, nilalagay na sa libro. Siguro kung may mga mali man dyan, hindi ganun kadami. Diba, no? Nagiging mali lang yan minsan pag yung marami nang na-invento. Ganun lang naman yan parang cellphone lang yan Dati, sabi nga, ang dominant 3210. Totoo bang ngayon na ang dominant na cellphone 3210? Di ba nga ngayon, nagkalat na iba't ibang klaseng nangingibabaw ng mga cellphone. Every 3 months yata may lumalabas na bagong cellphone parang ganun din lang yan sa pag-iipon mga idol. Diba, no? Sana na nakukuha ko yung punto. Kung nag-guess nyo yung punto ko mga lod, sana comment kayo ito pa, para medyo na natin, para sa susunod focus na tayo dun sa mga topic natin talaga. Pagbibigyan ko lang to si Pogi. Ito pa, tingnan nyo ako, may napanood ako, pinagparis niya yung kakatail at saka African. Diba? Pinagparis. Pero hanggang nanonood lang ako. Pinapanood ko lang. Diba, no? Pinapanood ko lang.
Pero ako, minsan, nagsasalita ako rito. Minsan kami dalawa ni Kumanda. Sabi ko, mali yan eh. Pagdating sa Biblia, mali yan. Bagay, sabi ko, wala tayong pakialam sa kanya. Kasi ibon niya yan. Di ba? Ibon niya yan. Problema niya yun. Di pag nag-anak siya, di problema niya. Kasalanan sa Diyos. Di ba? No? Tapos may nakita na naman ako, Baji at saka Africa. Pinag-cross niya. Oh, mali din yun. Oh, saan mali yun? Sa harap ng Diyos. Kasi mga lods, yan? Bawal ng Diyos yan. Ayoko na laliman to kasi may nag-comment din sa akin dito, kaya lang pagpatungkol sa Biblia iniiwasan pero minsan hindi naman natin maiwasan, gagamit tayong biblical mga lods kasi importante yon na magandang guide ang Biblia, libro ng tao at saka guide ng Biblia mga lods. Malalaman mo kung tama yung ginagawa ng tao pag ginamitan mo ng Biblia sabay dun sa libro ng tao mga lods. So nakita ko yun, nasabi ko sa harap ng Diyos to, mali ito. Pero pinabayaan ko lang, nanonood lang ako eh. Pinabayaan ko, malay mo magbunga, di ba? Magbunga yung kalokohan niya, nasa kanya yun. Kasi kaya lang naman naghahangad yung mga taong ganyan dahil sa pera mga lods. Ito, pasantabi sa mga veteranong mag-ibon, no? Kasi kaya, lalo na sa Pilipinas, kaya naman patuloy silang nag-mute ng ibon. Dahil sa pera yun, kasi pag nakauna ka, pera yun mga lods. Di ba, no? Kaya lang, mali lang. Sa kakamute, dumami yung mutation ng ibon. Nung dumami yung mutation ng ibon, bumaba yung value. Yun ang mga doon. Yun ang masaklap doon sa mga mag-ibon. Diba, no? Di kagaya nung araw na konti pa lang yung mag-ibon dito. Tapos napakabihira yung mga gumagawa ng mutation na ganyan. Mahal ang value ng ibon. Ngayon, dumami yung mag-ibon, gumaya sa mga ginagawa ng mga veteranong iba. Hindi ko sinasabing mali ito mga lods, masaklap lang kasi bumaba yung value. So sa dami ng kahit ikaw ka lang, UB ka lang, pwede kang mag-cross. Malay mo, makachamba ka nga naman, di ba? So ayun, sa paghahangad na makapagpalabas ng mahal na ibon, ayan na. Yun na yung horror, sabi nga. Naging horror na yung pag-iibon. Naging hindi na maganda. Dahil kung sino-sino na yung nag-cross ng minsan nga, lumalabas, papangit na ibon, di ba? Kaya yun, dumami na yung mga, ang mga ibon na hindi sana dapat na bababa yung value. Kaya lang, wala naman tayong pakialam doon, mga lods, kasi, ibon nila yun eh. Kaya kung nag-cross yan, nag-fail, ibebenta niya. Nasa atin naman yun kung bibili natin, di ba? Ganun lang yan mga lods. Hindi yung na ginagawa ni Pogi attacking wala sa lugar. Tapos makikichat sa mga kalods. Gahanap ng kakampi. Mali yan lods, magbago ka. Siguro maganda isa lang naman ang niyan mga lods. Ayoko na ulitin. Medyo na siguro nasaktan siya doon ayun. Kaya ganun talaga. Wala na tayong magagawa. Sabi nga, ba't Adan, di ba? Mahal na niya. So, yun. Siguro, yun lang. Muli, Sergio, pasensya na. Wala mo na akong lahing tama yung mo. Yung sinyat mo dyan, kinomen, tama yun. Walang mali doon. Yung punto ko lang doon, yung isang side nung, nagsasalita. Yung point niya. Natama rin naman. Kaya lang agad-agad kinontra ni Pogi, hindi niya nalalaman yung kinontra niya. Ayun, yun lang mga idol at maraming salamat at pasensya na muli kung medyo may mali akong konting di naman natin sinasadya. Normal lang yung mga lods. Lalo na yung mga nagbablog na minsan kausap ko, paano daw yung ganyan, pwede bang ganyan. Sabi ko, huwag ka matakot sa ganyan. Tuloy lang. Sabi ko, huwag mo intindihin yung mga ganyan. Ganun lang mga lods, dapat suportahan, hindi atakan. Di ba mga lods? Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat. Bye bye.